Kasi syempre that's a very common conflict ng mga tao ngayon. Kasi parang feel mo na kakainin ka ng tao, feel mo na parang may mangyayari sa yung masama, 'di ba? Pag nasa public area ka or siguro let's say nasa strangers area ka, parang feel mo na gina-judge ka nila, feel mo parang kakainin ka nila, tama? You feel like nasa danger zone ka, 'di ba? Mm, Tama, tama. 'di ba? So, of course, dapat magpakatatag ka. You need to be confident to yourself. Confident to yourself. Kailangan mo magkaroon ng courage. Kasi bakit? Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Hindi pwede na Hindi puro pwede. anxiety, puro alone. Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Sa tingin mo, mabubuhay ka na mag-isa? Do you think makakasurvive ka na mag-isa without any people? Of course not. Kaya nga, 'di ba, my word na no man ba 'yon or no man is an island ba 'yon? Tama? 'Yun ba 'yon? Mm. O 'yun. Oo, yun yun. Bakit? Kasi walang taong nabubuhay na siya lang mag-isa. So you need to practice yourself na makipag-socialize ka. Kasi bakit? Kasi pagdating ng araw, pag nagtrabaho ka, private company, public company, makikipag-socialize ka sa tao. You need to socialize people. Even though mayaman ka man, even though anumang trabaho yan, anumang trabaho, makikipag-socialize ka sa ibang tao. Kasi ganyan po ang buhay. Walang trabaho na ikaw lang mag-isa. Walang trabaho na hindi ka makikipag-usap, hindi ka makikipag-communicate, hindi ka makikipag-interaction sa mga workers, sa mga employee, sa mga customer or whatsoever. So you need to have courage na magkaroon ka ng communication or you need to let go the social anxiety. Kasi pag nasanay ang sarili mo, what if kaya kung mag-e-enroll ka ng college or magiging scholar ka, syempre may interview yan. So, kailangan mo talagang i-practice yung sarili mo na magkaroon ng courage na kausapin yung taong yun. Kasi hindi naman pwede na puro takot-takot. You need to face your fear. Kasi pag hindi mo hinarap yung fear mo, hindi ka magiging successful. Hindi ka aahon sa buhay. Kung lagi kang matatakot at matatakot ka, hindi ka aahon, hindi ka uusad. Kaya may mga taong hindi umuusad kasi ang gusto nila nasa comfort zone, fixed mindset. Kung ano yung kaya nila, yun lang. Kung ano yung kakayahan nila, kung ano yung kaya nila, kung ano yung afford nila, kung ano yung kaya nila, dun lang sila. Hindi sila growth mindset. What I mean is, yung parang papalawakin mo. No, you have to grow your mindset. You have to grow your intelligence. Karamihan kasi sa mga tao, ang gusto lang nasa comfort zone. Tama? Tama. So, kailangan mo palawakin yung utak mo para may malaman ka pa. Kasi kung puro comfort zone ka lang, walang mangyayari sa'yo. Ano ba yung comfort zone mo? Humiga, kumain, magstay sa room. Yun lang yung comfort zone mo. Tama? Umasa sa magulang. Yun yung comfort zone. Ha? Naku po, kailangan mong i-practice. You need to practice yourself para maging much better yung buhay mo. Kasi tandaan mo to ha, hindi lahat permanente. Yang magulang mo, mawawala yan. Lahat ng mga magulang natin mawawala. Kaya kailangan natin i-train yung sarili natin kung papaano mabuhay or makasurvive na mag-isa lang.
yung kakayanin mo yung sarili mo, na you can handle yourself. You can survive without your parents. You can survive because of yourself. 'Di ba? Tama? Tama. 'Di ba? So, kailangan mo talagang sanayin yung sarili mo na magpakatatag. Ha? Hindi, alam mo, to be honest, ha, ang mga magulang natin, ano yan, mawawala yan. Actually, ano lang po sila, guardian, taga-guide lang. Sila yung magiging susi para magiging matalino tayo, para umasenso tayo, para masanay tayo sa mga hardest challenge. Pero it doesn't mean lagi sila nasa tabi mo. Kaya kailangan mong, what I mean, wait lang nga, kailangan mo talagang sanayin. You have to practice yourself na mabuhay na mag-isa. Hindi pwede na puro takot lang ang meron ka. You need to have courage to survive. You need to have passion to have a courage. 'Di ba? Kailangan mo ng lakas loob para maging confident ka sa sarili mo. Kasi kung puro takot ang meron ka, sa tingin mo aahon ka, sa tingin mo uusad ka sa buhay mo. Kasi of course, pagdating ng panahon, marirealize mo na kailangan mong mag-isa, na ikaw lang ang magiging rason kung bakit magiging successful ka. You need to know, you need to understand the reality na hindi ibig sabihin na andyan ang guardian mo, it doesn't mean andyan ang magulang mo habang buhay sila andyan. Habang buhay silang mananatili sa'yo. So you need to understand and you need to know the fact na mamamatay sila, mawawala sila. Kailangan mong i-practice yung sarili mo kung papaano i-handle or makasurvive na without any parents, without any people will assist you. Ikaw lang talaga mag-isa sa buhay mo. Totoo yan, tama? Tama. Tama. Kaya you have to practice yourself. Huwag puro takot. You have to take the risk. You have to take the hardest challenge. Pero what if? What if you take the risk tapos suddenly matrap ka na lang sa gitna? Of course, you need to have a positive development. You need to have optimism or optimismo. Alam mo yung optimismo, optimism? Ano yun? Alam mo yon. Okay, very good. Alam mo yon. So, ako kasi, I am using a psychological words, the developmental, the optimism, the fixed mindset, or whatsoever. Kaya pag nagpa-psychologist ka, remember, parang familiar na sa'yo yung words because of me. Kasi nag-aaral na po ako ng psychology. Kaya alam ko na yung mga bagay na yan. Yung mga developmental ng tao and whatsoever. Okay, continue. So you have to be optimism. Huwag puro negative. Kasi ang pagiging negative ay magkokos yan kung bakit hindi ka aahon. Kung bakit mas lalo ka pang mawawalan ng enerhiya or energy or motivate sa sarili mo. Kaya tayo nawawalan ng pag-asa or let's say courage or lakas loob kasi nagiging negative ka. Sasabihin mo na hindi ako magiging successful. Sasabihin mo sa sarili mo na hindi ako uusad, hindi ako magiging mayaman, hindi ako magiging okay. Ang tanong, totoo ba yung mga sinasabi mo, yung mga negative na sinasabi mo, yung mga negative thinking mo, totoo ba? May ebidensya ba? Meron bang evidence or proof or patunay na hindi ka magiging successful? Ang tanong, na-try mo na ba? Ang tanong, ginawa mo na ba? Oh, 'di ba? Before you think, you need to know kung tama ba yung sinasabi mo. Before you think,
you need to know, yung mga iniisip mo, iniisip ka rin. Ay, joke lang. Kasi kadalasan sa mga tao, iniisip yung mga bagay-bagay, iniisip siya kahit hindi ka naman iniisip. Abay, grabe. No? Mm. Diba? So, focus tayo dun sa sarili mo. Social anxiety. Of course, one of the common conflict of people. Tama? Tama. Tama. So, syempre, sa tingin mo, bakit nagkakaroon ka ng social anxiety? Hindi ko din alam. Hindi mo rin alam. So, hindi mo alam kung ano yung kamalayan ng sarili mo. Hindi mo alam yung self-identity mo. You don't know your self-identification mo. Yung mga identity Mm. mo, yung mga whatsoever. Yung kamalayan ng sarili mo. Okay. So, sige, tanong ko, sagot ko. Bakit nga ba nagkakaroon ng social anxiety? Kasi mahiyain? Kasi bakit? Nasanay ka na nasa bahay ka. Nasanay ka na eh. Nasanay na yung sarili mo na puro bahay. Kaya pagdating sa labas, hindi ka sanay. You are not compatible. Hindi ka komportable sa labas. Kasi puro bahay ka lang. Nung pandemic ba, puro bahay ka lang? Oo. Ayun, kaya man pala. Kasi actually, yung mga pasyente ko, simula nung nag-pandemic, puro bahay na. Tapos, after 3 years, nung lumabas sila, hindi na sila komportable, hindi na sila compatible sa labas. Bakit? Kasi nasanay sila sa loob. Nasanay sila na puro bahay lang. Kaya pagdating sa labas, pagdating sa school, pagdating sa pakikipag-socialize, hindi sila sanay. Kasi sa bahay, puro cellphone, sa bahay, puro tulog, puro TV. Tama? Walang socialization. Kasi sa panahon ng pandemic, hindi po uso ang socialization. Hindi po uso ang pakikipag-interaction sa ibang tao. Tama? Mm. Oh, kaya ganon. So sige, ganito. Total, as your therapist, sana sasabihin ko sa'yo na I think magpa-consult ka ng psychologist. Sige, ganito. Hindi po kasi ako certified. Hindi pa po ako professional. Pero, sige, ganito. I have a friend. Meron akong pasyente na BS psychologist. She is a psychologist. Yes po. She is a psychologist. So I think later or tomorrow, ipapakonsult kita. Pero kung wala, ako muna. Ako muna yung magiging in charge mo. Kasi sa mga taong may social anxiety, pinapakonsult ko sa mga psychologists. Sa mga hindi pa naman totally na professional, professor, hindi naman talaga totally na certified, pero yung mga estudyante na, mga college student ng BS Psychology or AB or BA Psychology. Basta psychologist student, ganon. Sige. Since nag-OJT kasi yun eh, pero free session rin siya. Pasyente ko rin. Nagpapa-therapy session rin siya sa akin. Okay. So, since that you have a social anxiety, paulit-ulit na lang, always remember, you need to have courage. Hindi puro takot. Hindi puro takot, puro anxiety. Sanayin mo, i-practice mo sarili mo kung paano makipag-socialize. Kasi ang pakikipag-socialize po ay gagamitin mo yan hanggang pagtanda mo. Ang pakikipag-socialize, ang pakikipag-interaction, ang pakikipagkaibigan or pakikipag-usap, pakikipag-communicate sa mga tao, gagamitin mo yan hanggang sa pagtanda mo.
So you have to practice yourself to how to socialize other people, okay? Okay. 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 So since I have to go now, I need to eat now. So later na lang, okay? So goodbye Sige, and sige. thank you. Text na lang kita.